Okay, ayan mga kateki. So, meron tayo ditong ginagawang Hanabishi. Ayan na fryer. Okay. So, ang problem nito, hindi raw gumagana. Ginamit siya tapos bigla na lang daw namatay. Okay. So, napansin ko agad ay may sunog dito sa part na to. Nasunog. Ayan. Then, ito rin part na to nasunog. Tsaka yun nando sa dulo, yung sa may pinakanyang element, heater element niya is nasunog. Okay. So, chinek natin yung kanyang thermostat. Okay naman. Yung kanyang heater element okay naman. Maliban dito sa ating chinek na thermostat na to na breaker type. Ayan. So, ang problem nito, dito yung sa part na nasunog eh. So, nasunog din itong pinaka-breaker niya, no? Ayan. Kaya ngayon, hindi na siya nagko-contact. Kasi ito, protection ito pagka yung sa sobrang init, na-reach niya na yung degree nito. So, ang degree nito ay 120 degrees Celsius. So, pag once na tumaas dyan or na-reach niya yung 120 degrees Celsius, automatically cut off yung kanyang supply. So, ito kasi nakakonect ito dito sa input or yung sa may plug ito. Itong isang line na to isa plug galing ito. Tapos papunta sa heating element. Okay, so ito, hindi na siya nagko-contact. Ang problem natin, wala tayong mabibili dito ng ganitong klaseng thermostat na breaker type na mayroon tornilyo. Ayan, so may tornilyo siya. Dahil ang nakakabit sa kanya ito. Ayan. So ito yung nakadaw-daw doon sa may mantika. Tapos dito nakakabit yung thermostat. Dito sa may tornilyo na to, yan. So problem, wala tayong ganitong available, wala rin tayong mabibili kahit sa online. Hindi natin alam kung saan tayo makakabili ng ganito. Ang marami lang tayo, ganitong klase. So ngayon, ang gagawin natin, magdi-DIY tayo para maikabit natin dito. So gumamit na ako ng plate, ayan. So nagladlad na rin ako ng mga tornilyo para magawa ng paraan kung paano maikakapit dito sa thermostat na available natin. Okay, sige. Update tayo sa susunod natin video kapag nagawa natin ang paraan na maikakapit dito itong pinaka stud na to or parang parang pinaka ito yung magiging silbing parang sensor. Ayan, so itong stainless na to. Pagka uminit ang gusto yan, automatically cut off ito. Ayan, magka-cut off yan. Okay, sige. Update tayo sa susunod na video. Then, yung sa pagte-testing din natin kung iinit na ba or iilaw na. Okay, sige. Okay, yan mga katiki. So, ito na yung ginawa natin na pang-replace dito sa may thermostat na meron tornilyo sa ibabaw. Okay. So, ang available lang kasi natin is ganito. Ito ngayon ang ginawa natin. Gumamit tayo ng plate. Yan, plate. Gumamit tayo ng plate tsaka mga screw. Yan, para maikabit natin siya dito. Yan. So, ayan, naikabit na natin, oh. Naikabit na natin siya. Ayan. So, masisense na nga niya ngayon yung sobrang init. Okay, para mag-cut off siya. Then, yung, ayan, ito yung pinaka-breaker. Ayan. So, naikabit na natin siya. Okay. Ayan. Yun. So, ayan. So, ngayon, isasalpak na natin. Iti-testing natin ngayon kung iilaw na yung ating fryer. Okay, sige. Okay, so ayan mga kateki, ito na yung ating ginagawang deep fryer na Hanabishi. Ayan. Okay, so nagawa na natin paraan yung thermostat. Ayan. Okay, so binabara natin itong wire na to para hindi dumikit. Ayan. Then, ito yung pinagpalitan natin. Tapos, before natin siya isaksak sa ating extension, ay ilalagay muna natin yung test probe ng ating multi-tester dito sa kanyang flag para ma-check natin kung meron na bang resistance itong deep fryer na ito pagka binukas natin itong kanyang thermostat switch. Okay, so iso-switch natin. Ayan, so nagkaroon na siya ng resistance, ano? Ayan, so may resistance na siya. Off natin. Ayan, mag-off, then on. So, ayan, meron na siyang resistance. Okay. So, ngayon, iti-testing naman natin yan
na isasaksak. Titingnan natin ngayon kung iilaw na itong red at pagka sinwitch on natin, itong green naman ang iilaw. Ibig sabihin nun ay umiinit na pagka nag-green. Then kapag kayo na-reach niya na yung init na-select nyo rito sa kanyang pinaka thermostat selector, automatic na nag-off ito. Okay, so kailangan mo natin isaksak ngayon para makita natin kung meron na siyang power. Okay, then ipa-plugin natin. Okay, then ayun nakailaw na siya. So plug out. Ugutin natin. Ayun, then saksak ulit natin. So meron na siyang power. Okay, then isa-select natin ngayon itong thermostat. Tingnan natin kung iilaw yung green. Ayun, so umilaw na yung green niya, no? Ibig sabihin niya umiinit na yan. Okay, mientras na tinataasan nyo itong pinaka-selector niya na thermostat, doon tumataas yung degree Celsius na kanid nung nilulutuan. Okay, off natin. Kasi nakikita ko, ayan, umuusok. So, ayan, umuusok siya kasi umiinit na yung kanyang heating element. Ayan, umuusok na siya. So, mainit na yan. Ayan. So, kailangan maglagay tayo ng mantika dyan para makapag-fried tayo. Okay, so hugutin muna natin. I-fix natin itong likod. Nalagyan natin ng mantika, magpipirito tayo rito. Okay, sige mga kateki. Pakita ko mamaya yung video na nakapag-fried na tayo. Okay. Okay, so ayan mga kateki. Naka-power on na yung ating Hanabishi deep fry. Ayan. So naglagay din ako ng mantika. Kaso ang problem is 1 litro lang yung aking mantika na available dito sa kitchen. Kaya ayan lang yung laman. So halos hindi lumutang. Okay, so minimum yata nito para mga 2 or 3 liters. Okay. So ngayon nakaselect na yan dito. So nabura na kasi yung mga kung ilang degrees Celsius yun nandito. Nabura na siya. So tinry ko na rin painitin yung kaning mantika. So nag-automatic, nag-off na to yung green. Ayan. Ayan, maluluto na yung ating sinalang na patatas. Ayan. Try natin na dagdagan yung heat para magsindi itong green. Ayan. Tapos mag-automatic mag-off yan kapag na-reach na yung init. Okay. So, hintayin natin mag-automatic. Ayan. So, maluluto na ang ating patatas. Okay. Tingnan natin. So, ayan. Nanunutong na yung patatas. So, mainit yung mantika niyan. Wait lang natin na mag-automatic. Ayun, automatic na. Ayan, kumukulo yung mantika. So, okay na to. Goods na. Mainit na. Okay, sige mga kateki. Thank you.